God is good and all the time. Buksan po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon at ito'y tutunghayan natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang kabanata po ay 10. Ang talatay 37 hanggang 42. Gospel reading according to St. Matthew chapter 10 verse 37 to 42. At ganito po ang ating matutunghayan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Yung mainang na palakpak sa Diyos. Hallelujah. Taas nga po natin ang ating mga kamay. Tayo po ay hindi pinagkukulang ng Diyos sa kabila po ng mga pagsubok at mga problema. Pamayan niyo po ng inyong katabi. Sabi mo sa Kanya, mapalad tayo. Hindi po sa likod, mapalad tayo. Sapagkat tayong lahat ay naririto, mapalad tayo pagkat may oras tayo kay El Shaddai. Okay, makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Diyos. Ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan po natin itong how to obey and be rewarded by God. Ano tayo makasusunod sa Panginoon na may gantimpala? Siguro naman, tayong lahat, kahit hindi ko kayo tanungin, gusto natin ng gantimpala. Nung maliliit pa tayo, sinanay na tayo ng ating mga nakatatanda. Mga magulang, kapatid, tiyuhin, tiyahin, lola, lolo. Minulat tayo sa ganitong gantimpala. O anak, matulog ka. Pag nagising ka, may reward ka. O, diba? Pag pinapatulog tayo noon, pinapangakuan tayo may gantimpala. Pag inutusan na bibili sa ganong lugar, pagbalik yung sukli, sa kanya na. Yung mga ganitong nakamulatan natin, ang siya namang kalagayan ngayon na dadalhin ko po kayo sa katotohanan ito, na wala din namang susunod at maglilingkod sa Diyos na hindi niya pagpapalain. Ang gantimpala po, para po sa kaalaman ng lahat, ay hindi po ito nakukuha sa pagiging perpekto. Ulitin ko po ha, ang gantimpala po, hindi yan nakukuha sa pagiging perpekto. At hindi din nakukuha yan sa kinakailangan magtapos ka ng college. At hindi din yan nasa kalagayan ng pagiging mayaman o matalino o may posisyon sa lipunan. Perfect, hindi po doon. Ha? Hindi po doon naka-address ang gantimpala. Kundi sa tapat na pagsunod at tamang pag-uugali sa harapan ng Panginoong Heso Kristo. Yun po yung katotohanan. Ang gantimpala ay nadoon sa pagiging totoo, tapat, at maganda yung ating pag-uugali sa harapan ng Diyos. Narito po ang malinaw na hakbang mula mismo sa ating Ebanghelyong tinunghayan. Una, paano nga ba natin mararanasan ang pagsunod na may gantimpala? Number 1, put God first above all else. Unahin ang Diyos sa lahat. Ang gantimpala po ng Diyos, ibibigay niya sa makapagbibigay ng kahalagahan
Siya ang mahalaga kaysa sa lahat. Now, tignan niyo po, kasi ang sabi dito, ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi naman masamang mahalin at ibigin ang asawa, ang magulang at ang anak. Mahalin mo yung asawa mo, mahalin mo ang magulang mo, mahalin mo ang anak mo. Bakit hindi? Huwag lang hihigit sa Diyos. Yun po yung totoo. Kung magagawa po natin na unahin ang Diyos sa lahat, na andito ang susi ng pagpapala. Hindi ibig sabihin na pamilya'y tatalikuran natin, kundi si Kristo ang dapat na pinakamataas sa ating puso. Ang pinakamataas po sa ating puso. At desisyon dapat ay ang Diyos. Hindi po natin magagawa na unahin natin ang Diyos ng higit sa lahat kung hindi mataas sa puso mo, sa desisyon mo ang Diyos. Kailangan po yung magdidesisyon tayo kapag dumating ang panawagan ng maglingkod, anuman ang haharang sa paglilingkod, dapat mas uunahin natin ang higit sa lahat si Yahweh El Shaddai. Amen po. Kapag may pagpipilian o desisyon, ang kalooban ni El Shaddai ang laging inuuna. Luke chapter 22 verse 42. Ano po yung sinasabi dito ng halimbawa ng Panginoon? Nung siya'y nanalangin sa bundok ng Getsemani, ang sabi niya, Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap. Yung part natin, yung bahagi ng pagiging tao natin, nakita natin sa kalagayan ni Jesus. Ayaw niya kasi delikado. Ang pupuntahan kasi ng Panginoong Hesukristo ay kamatayan, pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ayoko. Subalit, kababaan ng loob ang umiiral sa Kanya. Mas nauuna sa Kanyang puso at sa Kanyang desisyon ang Kanyang ginawa. Ang sabi niya, Ama, ganun pa man, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Purihin ang Diyos. Kahit meron tayo na mga kanya-kanyang dahilan, kahit na tayo ay meron mga kanya-kanyang mga hindi maiaalis na mga katuwiran, pwede namang mangyaring may katuwiran ka, pwede namang mangyaring may dahilan ka, basta masigit pa rin ang Diyos diyan. Amen po. Kahit ano man ang katuwiran, meron tayo, si Jesus nga, kamatayan na yung pupuntahan niya. Ay tayo, minsan lang hindi makakain ng pananghalian o isasakripisyo mo lang yung pakikipagkita mo sa anak mo, sa lakad nyo, sa importante di umano, pero hindi naman importante, sasabihin importante, para hindi lang makadalo at masunod lang yung gusto niya. Kung mayroon tayong iba't ibang dahilan, ang gusto lang dito upang tayo ipagpalain, dapat mas mataas ang level ng pagsunod sa Diyos kaysa sa ating mga sarili. Purihin ang Diyos.
Kaya nga ang sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Yung ating mga katuwiran, yung ating mga dahilan, ang tawag po dyan ay sariling karunungan. Huwag daw po tayong mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Yung maitumpak tayo sa lahat na kung ano yung ating gagawin, yung maitumpak tayo ng Diyos kung sino yung makakasama mo, yung maitutumpak tayo ng Panginoon sa tamang desisyon at anong araw at kung saan tayo pupunta, yung maitumpak lang ng Diyos yung araw-araw nating gagawin ay tama, mangyayari lamang daw po ito kapag hindi natin pinairal yung sarili nating mga desisyon, yung mga sarili nating karunungan. Hayaan natin si Yahweh sangguniin sa lahat ng ating balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Anong dapat natin gawin? Tanungin natin yung ating sarili. Ang gagawin mo ba nakalulugod sa Diyos o nakalulugod sa iyong sarili? Yung po yung dapat nating tanongin sa number 1. Mga kapatid, put God first above all else. Unahin ang Diyos ng higit sa lahat. Paano natin magagawa yon? Tanungin natin ang ating mga sarili. Timbangin natin ang bawat desisyon. Ano bang masigit na mahalaga? Ang maglingkod sa Diyos o ang lakad natin? Yun. Yun po yung number 1.